Magandang umaga mga kabay. So meron po akong approved repair dito. 3977B. Ito po yung model niya. Dito 503 to. Ito po yung rotary hammer na DeWalt na 2 mode. Meron siyang drill tsaka hammer. So ang papalitan natin mga kabay, kung maalala nyo, ito yung nakakalas yung bala. Yung kinating ko yung cooler niya. So ito po yung cooler na bago. Papalitan natin. Yan. So ang kagandahan ng cooler ngayon mga kabay, ay ito, meron pa rin siya oh. Hindi kagaya nung nakaraan yung pinalit ko dun sa isa na wala siyang ganito nakausli. Ito may nakausli pa rin. Ayan oh. So halimbawa kung ito mapitpit ito, tapos kakalang niya sa dito sa cup. Ayan. So gayahin nyo lang yung ginawa ko mga kabay, na tatabasin mo lang to para siya gagana. Katulad nitong isa, tatanggalin ko. So ito yung cup, sungkitin nyo lang ng flat. Yan. So ngayon, dahil bago pa siya, hindi yan kakalang. Ayan, saktong-sakto pa siya. Pero katagalan yan, pag napitpit yung dulo, tatama na yan dito sa tenga ng cup. Kaya yun yung dahilan kung bakit nakakalas yung bala. So ito ngayon, bago yan. Ayan, papalit natin. Siyempre, kalasin muna natin yung kanyang pin. Ring, ayan. Yung ring niya mga kabay, kalasin lang natin para makalas natin yung cooler na luma. So ayan. So ito yung cooler niya na luma, kung mapapansin nyo, tinabas ko yan nung nakaraan na video para lang gagana siya. So balik natin tong bago na cooler, kabit natin. So ganun din po, pag kinabit nyo, ganyan lang. Tapos balik nyo tong lock. Ayan. Tapos tulak nyo lang ulit ng flat. Ayan. So ayan, sumabit na. Ayan. So balik natin yung cup mga kabay. Ayan. Testing natin. Ayan. Hindi na siya nakakalas. Ayan. Pero kung wala kayong mabilhan mga kabay, gayahin nyo lang yung ginawa ko. Ayan, kinating ko siya. Gagana din po yun. So ito, babalik lang natin to sa customer. Para kung sakaling masira ito, meron siyang pang palit. So, ang ikakabit natin sunod mga kabay, yung kanyang brush holder. So, kakalasin ko lang yung screw. So, ayan mga kabay, nakalas ko na yung screw. So tanggalin na natin itong takip. Yun, kaya pala ayun, may nakasulat pa oh. Kumakalas ang chuck head. Yan. May nakasulat pa sila. So yan, tanggalin nyo lang yung dalawang wire. Yan, bunutin nyo lang. Tapos yung kanyang rubber. At syempre, huwag yung kalimutang sungkitin ito. Yan. Para po hindi masira yung kanyang tawag nito, pag binunot yung armature. Pero ito hindi na natin binunot, pero tinanggal ko pa rin siya kasi kakalasin natin yung brush holder. Hindi mo naman siya mahuhugot hanggat di mo siya kakalasin. So angat lang natin yung spring, tapos tanggalin natin yung screw. Dalawa ito mga kabay. Ayan, kabilaan yan. Yan. Tapos susungkitin nyo lang ito mga kabay, yung brush holder. Ayan. Bago nyo kalasin. So sumabit yung carbon. Kailangan natin sungkitin palabas. Yun. So kalasin siya mga kabay. So pag bumili kayo ng carbon, ng brush holder, may kasama na po siyang carbon. Ito po yung bagong brush holder mga kabay. Ayan. So meron na po siyang kasamang carbon. Ayan. So kakabit na natin ito mga kabay. Ganun pa rin, kapag hindi siya sasagad yung kanyang reverse forward, ibig sabihin baliktad po yan. So ito mga kabay oh. Tingnan nyo. Yan, sasagad siya dito sa kabila. Ayan, sagad. Pero pag
pinihit mo siya ulit, hindi na siya sumasagad. Yan. Yan. Ayan o. Hindi siya sagad kasi baliktad siya. Dapat hanggang dito siya. Tingnan nyo, hanggang dito lang. Pero yung kabila, ayan, pag sinilik mo siya, ayan, sagad na sagad po siya. Ayan. So, babaliktarin nyo lang yan mga kabay. Hugutin nyo ulit. Sikotin nyo na lang. Baka masira yung brush holder. Bago pa naman yan. Yan. Tapos iikutin mo lang siya. Para sumakto na siya doon sa kanyang. So yan, testing natin. So yan na mga kabayo. Parehas na silang sagad. Yan. Pag na-reverse mo sa kaliwa, ganun din po siya, sagad na siya sa taas. So yan po yung tamang pagkabit. Tapos tanggalin na natin tong nakaharang sa carbon at ibalik natin yung screw.